nga pala si MJ Macalino at iuulat ko sa inyo ang napakaraming basura na nagkalat ngayon dito sa Angeles City. At kung makita nyo sa aking kabilang banda na napakaraming plastic ngayon na nagkalat dito. Pagkos hindi lamang dito ang may maraming kalat, sa ibang panig pa ng Pilipinas. Ngunit ating aalamin ang sitwasyon ng Angeles City sa basurang mga ito. Tulad dito, ang daming nakatambak ngayon na basura dito. At ako'y napapaisip, bakit nga ba may basura dito kung may basura naman doon? Gaya rin nito, karamihan sa mga tao na nagtatapon na lang sa ating kapaligiran, imbis na sa basuraan. Uy kapatid, alam mo bang mali ang iyong ginawa? Bakit kapatid? Kasi nasa tapat ka na ng basura, ba't hindi mo pa tinapon doon? Di ba pares lang yan dahil mapupulot din ng mga basurero yung basura na yan? Hindi kapatid, dahil ang tamang gawin ay ganito. Nakita mo ba yung kapatid? Ganun ang tamang gawin. Okay kapatid, alam ko na kung paano ang tamang gagawin sa mga basura natin kapatid. So Tama dapat, yan. ang mga basura na to, ay di dapat itapon sa pagkapaligiran natin, kundi itapon sa tamang basurahan. Tama yon kapatid. Salamat kapatid sa magandang impormasyon na binigay mo sa atin para maiwasan ng plastic pollution. Kaya ngayon, atin naman tanungin ng mga tao dito kung ano nga ba ang opinion nila sa problemang ito. Tara! Excuse po, pwede po ba yung ma-interview? Yes, ano yan? May nakikita po ba kayong mga basura sa inyong kapaligiran po? Oo. So, ano po yung pwede natin maging solusyon para po mabawasan o matanggal po yung mga basura natin? Para sa akin, dapat disiplina. Disiplina sa sarili. Kasi kung nasa sa sarili mo mismo, meron kang parang gusto mo malinis yung kapaligiran mo, dapat magsimula sa'yo. Kasi kung hindi ka malinis sa sarili mo, magre-reflect yan sa paligid mo. Ganon din sa paligid ng ibang tao. So, parang kung hindi ka malinis sa kapaligiran mo, dadagdag yung pressure at saka stress sa ibang tao kasi hindi ka malinis. So, dapat nagsisimula sa sarili talaga. So yun, good afternoon po. Question lang po, ano pong, may nakikita po ba kayong basura sa iyong kapaligiran? Yes po, meron po madami. So ano po ang magiging solusyon para mabawasan or matanggal ang mga basura sa kapaligiran? Siguro sa mga tao po right now, tapon po ng tamang basurahan, parang disiplina po, then recycle para if ever na magamit siya ulit, para mabawasan din. Tapos parang yung iba po kasi sinusunog nila pero yung air pollution po kasi, so parang recycle na lang po yung tama. Yun po. So yun, good afternoon brother. Question lang, kung may nakikita ka bang mga basura sa iyong kapaligiran? Like sa mga gilid-gilid. So anong magiging solusyon mo para matanggal o mabawasan yung mga basura dyan? Siguro as a student, pwedeng bumili ng plastic bags ganun, para kung pwedeng maglagay sa gilid-gilid para doon nila itapon imbes na itatapon na sa gilid. Any naisip na solusyon pa? Siguro kapag meron, pulutin na lang. Pulutin na lang. At ngayon, akin naman babanggitin ang mga sakaling kasakuna o epekto ng mga basurang ito sa ating mundo. Una ay air pollution. Sa mga basura na nagkalat dito, gusto lang itong bumabaho at nako-convert ito sa air pollution na nagiging sanhi ng climate change sa ating bansa. At sa kabilang banda, ang epekto naman nito ay soil contamination na kung saan nagpapabagal ito o nakakasira ito sa ating mga halaman na nagiging sanhi para hindi tumubo ito at mamunga. Kaya kailangan natin magtapon ng basura sa tamang lalagyanan.